Linagisan mong gawain yung Pisas Joyful Sulim, sa mga Sunday School, testimony sa lawiton, sa mga bawat mga choir. Hanggang ngayon, damadama po namin ang pasensya mo. Sinamahan mo kami sa araw na to. Dahil nalaala po namin ang iyong paghirap, kamatayon sa kusang Kalbaryo. Thank you so much. You've been here with us, my God, to this moment, my Lord. I pray, O God, to please anoint thy most servant to live with love and message to thy brethren. And I bind Satan, cast out hindrances, right time, my Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our dearest Jesus, the risen Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist with this Almeida. Then the prophet of our loving God, and we always treasure and remember the blessed loving memory, blessed pastor, and blessed teaching of blessed pastor Lenico Almeida and all beloved children, and the whole Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, preachers, to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, at sa ating beloved webcast viewer nga nanood ngayon. Manal. Amen. Salamat sa ating mga Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, Holy Supper man ngayon, so gusto ko lang mga minamahal na bigyan na diin kung bakit tayo nag-celebrate at nag-commemorate sa tinatawag na the Last or Holy Supper of our Lord. Kaya para mabigyan pansin ng iba, kaya minsan maraming mga kapatiran na pag-araw sa Holy Supper, dumadalo sila. Pero pag dumaan ng baso, grapes sa katinapa, hindi sila kumukuha. Alam niyo mga minamahal, once a month lang natin ito sinasagawa. At ito'y kailangan nga dapat gawin ng Kristiyano. Hindi po ito pwede palampasin. Hindi mo pwede sabihin na hindi ako mag-take ng Holy Supper dahil I am guilty. Marami pagkukulang pag-asala. Mali po yon mga minamahal. Pag dito ka sa fellowship, pag humingi ka ng tawad, ang Diyos ay mapagpatawad. Amen? Yan sabi ng Biblia if you confess your sin, He is faithful and just to forgive your sins and cleanse you from all unrighteousness. So, pag humingi ka ng tawad sa Diyos, pisang grabe pang ginawang kasalanan sa labas, mga pagkukulang, wala namang perpekto, we know that. Kaya tayo nagpipilosip, pupunta sa gawain, sumasamba tayo, what is our purpose? Dito tayo para magpilosip, so that the blood of Jesus Christ cleanse us in all our sins. If we are in the midst of fellowship in the church, kapag magkilos ng balang espiritu, nagkukonsentrate tayo, nagpupuri tayo, nagsisisi tayo sa kasalanan natin. Pag nadama mo yung presensya ng Diyos, hallelujah, uman mo yan asahan na ikaw ay pinatawad na ng Diyos. So pag pinatawad ka na, malinis na yung puso mo. So, nandito tayo, araw ng Holy Supper, so, kailangan, you must to take it and drink it. Dahil sabi ng Bible, please do it in remembrance of me. Utos ng Diyos siyang gawin po natin talaga yan. Amen? Amen? Because my body, the bread is a symbol of my broken body. And the wine is a symbol of my blood who cleans our sins. Importante po yun. Kaya atin pag-aralan ito, maminamahal kay kasama ito sa fellowship. From the Old Testament, and we are now in the New Testament, in the early church. Ano pong ginagawa nila sa Holy Supper? So, nakalagay dito, why is the last or Holy Supper is important to us? Nadungog niyo ba? Ha? Bakit ang itawag na Last Supper or Holy Supper ay importante sa kada usa kanato nga Kristiyano? So dapat, ano bang kaimportantihan ito? Ano bang kahalagahan ng itawag na the Last Supper of the Lord? The Holy Supper. Pakibasa, Brad.
Dito muna tayo sa una. What is the symbolic meaning of the Last Supper or the Holy Supper? Pagibasa. First Corinthians chapter 11. Verse 24 up to sa katapusan. Hallelujah. Praise the Lord. Libro sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 11, versikulo 24, hantod sa 26. Ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas ug miingon siya. Kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. 25. Sa maong paagiusab tapos sa panihapon, ang kupa gikuha niya nga nagingon, kining kupa mao ang bag-ong pakigsaad diha sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom niini sa paghinumdom kanako. 26. Kaysa matagkaon ninyo niining tinapay ug matag-inom ninyo niining kupa, ginasangyaw ninyo ang akong kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-anhi. Amen. Diretso. 27. Busa bisan kinsa nga magakaon sa tinapay ug magainom sa kupa sa Ginoo sa paagi nga dili takos, makasala batok sa lawas ug dugo sa Ginoo. 28. Apan ipasusi sa matag usa ka tawo ang iyang kaugalingon ug unya pakan-a siya sa tinapay ug paimna siya sa kupa. 29. Kay bisan kinsa nga magakaon ug magainom sa walay pagpakaila sa lawas sa Ginoo, nagakaon ug nagainom siya sa hukom sa silot alang sa iyang kaugalingon. 30. Mao nga kana ang hinungdan ngano ang daghan kaninyo nga mga luya ug mga masakiton ug ang uban nangamatay. 31. Apan kung tinuod kita nga makasusi sa atong kaugalingon, kita dili na paghukman. 32. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. So dito, if we would judge ourselves, we should not be judged. Kung nasusi na natin daw ang sarili, hindi na po tayo pwede husgahan. Kung pinatawad na tayo ng Diyos, hindi na po tayo pwede husgahan ng Diyos. Bakit? Malinis na po ang ating puso. Palakpakan po natin ang ating manang Panginoon. So na rin ba napakinggan nyo po, mga minamahal, gaano ka-importante yung natawag na mag-take ng Holy Supper? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So dito tayo, mga minamahal, because what is symbolic meaning of the Last Supper? The actual story of the Last Supper is filled with symbolism. Actual, may mga symbols. It was the Passover meal. And Jesus is the sacrificial lamb. He uses bread to symbolize his body. The bread is broken and given to be shared. But as his body will be broken and his life given up for others. Amen ba? So, he uses wine to represent his blood. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, sa church, ang the Last Supper, Holy Supper, is filled of symbolism. May symbol. It was the symbol of the Passover meal. Meal ba? Ano ibig sabihin ng Passover? Ang Passover, mga minal, ito po isang piyesta. Amen? Amen? Piyesta po ito. It's a Jewish spring festival. Fest. Ito po'y ginagawa nila ng mga Hudyo bilang pasalamat for the liberty sa ilang kagawasan sa Ehipto nga pagbilanggo sa ila doon ni Pero sa pila ka tuig milabay. Almost 2 million more than nga mga Israelita.
That's why gumawa sila ng itong na Passover meal bilang pasalamat nga sila po'y nakalabas from the bondage of slavery in Egypt. Amen? Amen? Kaya importante ito. Tayo ngayon in the early church, bakit tayo magsagawa ng itong na Passover meal? Symbolic of Passover meal ang itong na Last Supper. Dahil para ano? Bilang pasalamat natin, pag-alaala po natin sa kamatayan ng ating Ginoong Kristo. At dahil sa kanyang kamatayan, tayo po, mga minamahal, naligtas po tayo sa kamay ni Satanas from the hands of Satan, from the bondage of sin, and the Lord will promise us to bring us into His marvelous light. Kaya kailangan natin yung mag-take ng Holy Supper just to remember and commemorate the sacrifices of our dear Jesus in the cross of Calvary. Because of His sacrifices, nagkaroon tayo ng liberty. Sa Bisaya, pagkagawasan. Nagkaroon tayo ng kaligtasan from the hands of Satan, from the bondage of sin. Ang Egyptian, sa gapos, bondage of slavery, nagpasalamat sila, naliligtas sila ng ating Panginoon, ginamit si Prophet Moses. Nakalabas na sila sa desierto sila, nagkaroon sila ng kapistahan bilang pagpasalamat, Passover meal, kumakain sila, nag-Holy Supper sa. From the Old Testament until the Apostles' time, in the early church, ginagawa pa rin to nila. So it is a pattern, because when apostolic doctrine, hanggang ngayon sa ating panahunan, ginagawa na ito. Bakit po? Hindi po pwede mabura ang salita ng Diyos sa banal na kasulatan. Nga sabi, please do it in remembrance of me. Gawin natin ito sa pag-alaala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, kung Kristiyano ka, iniisip na pinagawas ka na, linigtas ka na ng Panginoon sa kamay ni Satanas, sa karamdaman, sa problema, sa kaguluhan sa imong buhay, dapat hindi mo palampasin ito. You must to take it, eat this bread and drink this wine. Kay bakit po? This is a feast of liberty. Pasalamat na tayo po linigtas ng Diyos sa kamay ni Satanas. Sa tiyak kapamakan sa impyerno, binago ang buhay natin. Mayroon tayong patutuo. Binagaling karamdaman natin, liligtas sa disgrasya hanggang ngayon. Malipayon, gawas doon tayo, pinagpala tayo ng Diyos. Bakit? May sobra-sobrang pagpapala. Kaya ginagawa natin every month ito, hallelujah, upang Kristiyano, magsama-sama tayo, mag-fellowship, just to remembering, commemorating the sacrifices of our dear Jesus in the cross of Calvary. Without His broken body, hindi po gumaling ang ating karamdaman. Because the Bible says, because of His stripe, siyang stripe, mga latay, pinagaling tayo. Amen? Amen? Sa magitan ng iyang dugo, pinatawad at lininis tayo. Kaya yung symbol ng wine, ubas, dugo ng Panginoon yan na maglinis sa ating mga pagkakasala. Yung tinapay, simbolo ng katawan niyang nawasak, nadurog, nadunot sa Kalbaryo. Linatigo, tinusok ng mga sundalong hindi gumilala sa kanya nga siya hari ng mga Hudyo. Yun pong inaalaala natin nga because of His broken body, lahat ng karamdaman natin pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa ating binasa dito, sa 1 Corinthians 11:26, for as often as we eat this bread and drink this cup, we do show the Lord's death until He come. Pagpalagi daw natin, kinakain ng tinapay, iniinom yung kupa, maminamal, ye, dosyo, atin daw pinapakita at ating lalaala na palagi ang kamatayan ng Ginoo ay hallelujah, palagi ating lalaala na siya po'y malapit ng bumalik sa atin upang tayo tubusin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ano sabi sa 27? Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Kung sino daw hindi kumain, ang sino daw kumain ng tinapay, uminom ng kupa
ng ating Panginoon nga hindi karapat-dapat, unworthily, sa Bisaya, hindi takos. Siya daw ay magkakasala sa katawan at sa dugo ng ating Panginoon. Narinig niyo ba? 28, verse 28. But let a man examine himself, and so let him eat and that bread and drink of that cup. Examine. Kaya tayo nagsisisi, umaawit, nagsisisi tayo. Ina-examine natin ating mga puso, isipan, nagsisisi tayo kung saan tayo banda nagasala. So let a man examine himself, and so let him eat and of that bread and drink of that cup. 29, for he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Pag-ibasa sa Bisaya yung versikulo na yan, Brad. Verse 29. 1 Corinthians chapter 11, verse 29. Tandaan niyo po, mga minamahal, para maano natin, maintindihan. Praise the Lord. Sa 11 Corinto, versikulo 29. Kay bisan kinsa nga magakaon ug magainom sa walay pagpakaila sa lawas sa Ginoo, nagakaon ug nagainom siya sa hukom sa silot alang sa iyang kaugalingon. Everybody Amen. say praise the Lord. Kung hindi po basta-basta, mga minamahal, for he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Kaya hindi pala ito biro, sagrado ito. Kung bakit tayo nagpapasting, every last Sunday of the month before tayo mag-Holy Supper, bakit nagpapasting? Para masigurado natin, kasi sa Biblia, so let a man examine himself. Kaya pag-fasting natin, in-examine natin sarili natin, makapagsisi tayo, makapagsirpisyo tayo para sa pagsirpisyo, pag-iyak, higi nagtawad sa Diyos, malinis yung ating puso. Dahil ang sabi ng Biblia, but let a man examine himself and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Kaya kung kumain ka daw ng tinapay, uminom ng kupa, na hindi mo daw, ano yung Brad sa Bisaya? Hindi mo pagpakaila. Yun, Tagalogin natin. Sapagkat ang kumakain at uminom ay naihatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. So, hindi mo kinikilala ang katawan ng Panginoon na nawasak, nadunot sa Cross Calvario. Hindi ka nakipag-take ng Holy Supper. Ang ibig sabihin, hindi mo kinikilala ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Pag hindi ka daw kumain yan, hindi mo kinikilala ang pagsakripisyo ng Diyos sa kanyang buhay sa Calvario. That's why kailangan sikapin natin, suriin natin ang ating puso before we eat that bread and drink that wine so that we became worthy. Pag worthy tayo, karapat-dapat, kinikilala po natin yung dugo at katawan ni Kristo. So, mabuhay na naman tayo in the whole month, ma-revive na naman tayo, madama naman natin ang presensya ng Diyos, nalinis na naman tayo, na-renew naman ang spiritual life natin. Parang sundalo ka every 3 years, pupunta ka sa kampo magpa-re-enlist para ma-renew ang imong pagkasundalo. Mag-renew ka ng kontrata. Kung ikaw ba'y sundalo ka pa ba ng Armed Forces of the Philippines, triningin ka naman, papusapin, panagpakbuhin ka naman, para mo alirto naman yung pagkasundalo, ginarenew sila, pinagis sa pagparinlis sa kampo. Ang Kristiyano, every last Sunday of the month, tayo nagpapasting, nag-Holy Supper tayo, upang malinis ang puso natin, masusi natin, ma-examine natin, upang tayo iharap sa Diyos, karapat-dapat tayo, para pagbalik ng Panginoon, hallelujah, pagtingong sa trumpita, lahat tayo, karapat-dapat, madala tayo sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi mo pwede sabihin nga, hindi ako mag-take ng tinapay o ubas. Kaya hindi ko dapat makasalanan ako. Sabi ng Biblia, you have to examine yourself.
Examine yourself. Kaya nagsisisi tayo eh. Panginoon, patawarin mo ako. Nasigawan ko kagabi yung beloved wife ko. Kawawa naman, di nag-respond sa akin, umiyak lang. So, hingi ka ng tawad. Pag umiyak ka na, nadama ang presensya. Ayun, kasama mo yung wife mo dito, lapitan mo sa bangko. Yakapin, halikan mo na. Sweetheart, patawarin mo ako. Ikaw naman nga, sweetheart, siyempre, linapitin ka na ni mong sweetheart, maging sweet na rin yung heart mo. Handa ka na rin magpatawad, okay lang, sweetheart, Holy Supper ngayon, para malinis yung puso natin, ma-revive tayo, mawala na yung galit sa puso natin, wala na alitan natin, huwag na natin ulitin, mag-away palagi tayo. Ha? Love na tayo. Amen. Amen. Kung di ka pa rin mapatawad ang sweetheart mo, palitan mo ng Jollibee doon. Bigyan mo ng hamburger. Amen. Amen. Para may peace offering ka. Yung huwag yung malamig na iced tea. Yung mainit nga brewed coffee. Amen. Everybody service the Lord. Para pagtikim niya, napakapait. Yun ang pag-ibig mo. Talagang mapait. Dahil mapait yung dinanas ng ating Panginoon sa Kostang Kalbaryo. Inako lahat ng Diyos yung kapaitan sa Kostang Kalbaryo hanggang siya'y namatay na lagutan ng hininga. Yun pong ating mga kasalanan. Pitatawan tayo ng Diyos, hallelujah, sa lahat ating kapaitan ng ginawa ng kasalanan. Ang Diyos ngayon mapagmahal. Ngayon, tinatawagan tayo ng Diyos na tayo magkaisa. Alalahanin natin ang niyang katawan na wasas ko sa Kalbaryo at ang kanyang dugo, simbolo ng wine na yan ubas, nga mapatawad tayo at malinis tayo. Dahil kailangan natin maging malinis ngayon. Hallelujah. Dahil sa Biyernes, Sabado, mayroon tayong krusada. Kailangan lahat tayong madaluyan ng presensya kapangyarihan ng Diyos. Mawalay babaghad lang sa prayer natin, panalangin. Marami ang Diyos pagalingin na karamdaman. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ipatuloy ko po sa 30 ng bersikulo. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Ito pong dahilan kung bakit maraming Kristiyano nanghihina, nagkaroon ng karamdaman, at ang iba po'y ng lamig. Bakit? Hindi nila binibigyan pansin, kinikilala ang katawan at tugo ng Panginoon. Nandito sila sa oras ng Holy Supper, ngunit hindi sila nagtitake. Sabi ng Biblia, pag hindi mo na kinikilala ang katawan at tugo ni Kristo, hindi ka nagtitake ng Holy Supper. Itong dahilan kung bakit daw marami nanghihina, ang iba nagsakit, ang iba natutulog na. Dahil dito marami na sa inyo ang nanghihina at ang mga masasakitin, at hindi ko kaunti ang mga nagatulog. Itong dahilan kung bakit. Dahil hindi nyo kinikilala ang katawan ng ating Panginoon. Nga siyang nagpangamatay sa Kalbaryo dahil sa atin. Upang tayo upang maging isa tayo sa kanyang katawan. We became a body of Christ and member in particular. Kaya yun po ang malaman natin, mga minamahal. Ilang sumbong sa akin yung mga adult square eh. Labi-lupi, misa minakaluhod, umiiyak. Ginukuhit namin, Brad. Kuha na ng ubas, Brad. Napay, sabi niya. Sige lang, sis. Grabe ako ka makasala. Umiiyak ka na nga eh. Pinapatawad ka na ng ating Panginoon, umiiyak ka na. Ang ibig sabihin, ikaw pa rin ang Diyos ng puso mo. Hindi mo kaya mapatawad yung sarili mo. Hindi ikaw. Tayo-tao lang makasasala. Namatay Diyos para sa atin. Pag huminga ng tawad, umiyak ka ang Diyos, patawarin ka ng Panginoon. So kailangan mo mabuhay ulit. Maging malakas.
mabalik kung kainit mo, you have to take the body and wine para ikaw ay mapatawad, malinis, mabuhay ulit ang katawan mo, masigla sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ma-renew ang ating strength. Mawala ating panghihina, mawala ang ating mga karamdaman, magbasakitin kasi tayo. Ang ubang patulog-tulog na, pahinahina na, paluya-luya na, hindi na halos madama ang presensya ng Diyos. Minsan nga, hirap na, grabe ng sigawan. Yung iba, na ganun lang eh. Yung mukha, kung sa ilonggo ba, nagkakuriit. Pero walang luha na tumutulo. Anong dahilan? Baka natutulog na yung ating espiritu. Na walang kasiglahan natin. Nang hina na tayo. Naging masakitin na ng ating espiritu. Hindi na tayo makasigaw, hindi tayo makaagulo. Hindi na tayo makataas ng kamay, makapalakpak. Hindi ka na makaiyak sa Panginoon. Hindi mo kaya hakitin, hikayatin ang presensya ng Diyos. Kailangan mabalik yung kasigla natin. Yung malakas tayo, Panginoon, tabangan mo ako, tulungan mo ako, puspusin mo ako, Panginoon. Yan ang gusto niyo, palakpak ng malakas lahat. Sigaw ka, lukso ka, agulo ka. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Magbalik yung mabuhay tayo. Ang nagbubuhay sa atin walang iba, ang presensya lamang ng Diyos. Pag malinis yung puso natin, ma-revive tayo, ang puspos ng Spirit, mabuhay tayo, mga minamahal, maging masigla tayo. Sabi dito, muning dahilan, marami ang nanghihina at mga masakitin at ang iba naman, ang uban, nagtutulog na. Nalaman niyo po, gaano ka-importante yung Holy Supper? The Last Supper of the Lord. Sa atin, simbolo, Last Supper, tinapay, kumbaga, yung Panginoon yung lamb, siya yung kinakain natin. Katawan ng Panginoon yung kinakain natin. This is the body of Christ to be shared for us. Yun ang purpose important ng Holy Supper. Sabi nito it was Passover meal and Jesus is the sacrificial lamb. He uses bread to symbolize His body. The bread is a broken and given to be shared. Just as His body will be broken and His life given up for others. He uses wine to represent His blood. Pag kinain mo yung tinapay, yung katawan ng Panginoon, yung kinakain mo. Pag hindi mo kainin yan, sabi niya, hindi mo kinikilala ang katawan ng Panginoon. Parang sinasabi mo, hindi kita kailangan, Lord. Hindi na kailangan, Panginoon. Sabi niya, not discerning the Lord's body. Yan ang dahilan kung bakit marami ng hina, naging masakitin, ang iba natutulog na. Dahil hindi nyo kinikilala ang katawan ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, ganoon ka-importante ang pag-Last Supper at ang pag-Holy Supper. Nang inipon ng Panginoon yung kanyang 12 apostoles sa lamisa. Bakit siya nag-Holy Supper? Tinawag yan lahat. Para malaala ng mga apostoles nila makalimutan ang kanilang Panginoon. Ngayong tinapay na binigay niya sa kanila, malaala nila, ngayong tinapay na binigay ko sa inyo, yan ang katawan ko na mabayubay sa cross ng Kalbaryo. Pag tinanggap nyo ito at kinain nyo ito, kinikilala nyo yung katawan ko. Ngunit si Judas, who does not pay, lumabas. Na nagpaliwanag pang Panginoon, lumabas na si Judas. Dahil ayaw niya kilalahanin ang sakripisyo ng katawan ng Panginoon. Dahil si Judas, masyado si Judas mahilig sa kwarta.
Iwasan nating Kristiyanong mahilig sa pira. Because the love of money is the root of all evil. Amen ba? Pag tumanggap ka ng sweldo mo, lahat kinitaan mo, ginansya mo, whatever you have, whatever business you have, lahat kinitaan mo, pinadalang ka ng anak mo sa abroad, bawat tanggap mo yan, mga minamahal, tandaan mo yan. Dahil membro ka ng katawan ni Kristo, hallelujah, kunan mo yan ng tithes and offering, dalhin mo sa gawain ng Diyos. Discerning the Lord's body. Si Judas umalis, lumabas, hindi siya ganahan. Ilalahanin yung paghihirap ng Panginoon. The last will of Testament, sinasabi ng Diyos. Pumunta doon sa Parisiyo, bininta ang Diyos ng 30 pieces of silver. Pagbalik niya, mayroon na siyang puyo-puyo. Umupo pa rin sa tabi ng Panginoon. Grabe ni si Judas. Kunwari, faithful. Kaya bantay natin yung ating mga friend. May mga friend laba tayo na ulay palagi nating kasama. Pero hindi mo alam, sila rin pala magbibinta sa iyo pagdating ng araw. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Paalaala lang to. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya mahirap yung sobrang friend kayo. Dapat wala kang friend to friend forever, ang Diyos lang. Amen? Sa awit ba, friend to friend forever? Panginoon lang ang friend to friend forever mo, hindi yung tao. Kaya pag more than that, nako, pagdating ng araw, ikaw lang din ang ibibinta. Mark my word, tandaan nyo yan. May kinuwento ako ditong sa kapatiran dahil gusto niya mag-business. Sabi kong mag-business ka, sister, suluhin mo na lang. Dahil maya, mag-business ka sa makapatiran, hindi kayo makaintindihan, alam mo naman yung pera. Alam mo yung pera, delikado po yun. Maglagat mata pag may pera na. Sa Surigao, may kapatiran 3 sila nagkasusyo. Yung isa, kontraktor, engineer. Yung isa, nagtitinda ng isda. Yung isa, foreman din. So, magandang kita. Sama-sama sila. Ngayon, yung isa nagtitinda ng isda, ang nangyari, na-bankrupt. Maraming din lang sa Davao yung isda, hindi na bili ng maayos. Ang ginawa, yung kita nilang sa ilang business, kumbaga siyang tresurero, 11,900. Binibigay sa church, sa Surigao, pinapapirma sa mga workers. Pirmado, 11,900. Pirmado ng mga worker. Pero pagdating doon, ang gininimit niya, 1,900 lang. Ang ginawa niya, para hindi magalit yung mga kasusyo niyang kapatiran, ang ginawa niya sa papel niya parang resibo, ginawa niyang yung 1,009, ginawa niya yung 1, lagyan isang 1 dito. Pak, di. 11 na. Lagyan kama, 9 sa dulo. Ang labas, Brad, nagbigay ka na, ito na, resibo. 11,900. Ngayon, lumapit sa akin yung isang kapatiran, Brad, alam mo ba, Bilabidopi, ang binigay ni Badir ganito? Alam ko, 1,900 eh. Ang gano'n sila. Ha? Basta gano'n. Wala kong isip ano pa man. Ito na. Yung negosyo ng isda, pag magnakaw ka ng tayo supremo delikado, lukuhin mo kasamahan mo. Amen? Amen? Yung isang 3 bandira isda nila sa palengke, imagine, hindi ka makapaniwala, wala mahalin, wala mabili, na bulok. Kahit may ice na bulok, tinapon sa tabing dagat ng pier ng Surigao. Nagalit ang Panginoon. Nung nagagulo sila asawa, lumapit sa paswal, umiyak, brother. Sabi ko, hindi ko na alam. Basta ang alam ko lang, pinagalitan ko pa yung mga manggagawa. Sabi ko, baka nang luluko kayo. Patayin kayo ng Diyos. Pagpira ng Diyos yan. Kuya, wala. Ano pinima namin? Nalaman. Grabe, pag-bankrupt. Nalaman ang miyang mister, hindi pa na nagbabayad ng utang sa Davao. Mga minamal. Pagbalik dyan, sabi niya,
Sana yung pera. Hindi sumasagot yung husband. Dumala ng bag, kumplito, dinalas pa sa house, walang istorya, nag-fasting. Sabi ng asawa niya, wala sa usapan. Namilupi, nag-fasting man yun. Sabi ko, yan ako siguro ang kasagutan. Mag-fasting na lang siya para mapatawad ng Diyos. Dahil bakit? Sa ginawa niyang pangluloko. Pagkatapos fasting niya ng 10 days, nakasmile na. Dahil ang Diyos naman mapagpatawad. Saka sinabi sa beloved wife niya, Sweetheart, patawarin mo ako. Blinuko ko ikaw, pati lahat na kapatiran, nakasusyo natin. 1,009 lang ang aking rinimit. Umiyak yung asawa niya, huli na. So nagkagulo, nabungkag sila. Ilang kasusyo. Nagkanya-kanya na sila. Ang ginawa, wala na ilang negosyo, napilitan lang sa nag-abroad, nagbalik sa barko, nag-apply ng cook. Sa katakawan niya, tumaba dahil maraming pagkain sa kusina ng barko. Pagbaba, na high blood. Gusto di ba na pag magnanakaw ka? Kaya bawal man sa Biblia yung gluttonous men. Alam yung gluttonous men? Yung busog na kain pa rin na kain. Dapat pag busog ka na, huwag ka na kumain. Eksakto lang. So pinapakita ko lang sa inyo, mga minamahal, na si Judas dahil sa pira, binintang Panginoon. Nakalimutan niya ng Panginoon, nila ang Diyos sa harap niya nagsalita sa kanila. Just because of love of money, yun, masira ang relasyon ng Kristiyano. Hindi mga makapalakpak. That's why hindi ko makalimutan pag sumasakay ako sa jeep, may makita kong sticker na kakabit. Nakasulat doon, God knows who does not pay. Kita ko pirmi sa ano yan. God knows who does not pay. Grabe gini si Judas, so hindi ka ba magbayad. Ikaw nag-uisip-isip ka pa hindi ka magbayad, mabasa mo sticker, Judas ka na. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya delikado. Ngunit, yan ang sinabi ng Diyos. Gaano ka-importante yung kanyang katawan na nabayubay sa Kalbaryo upang tayo maligtas. Kaya si Judas sa kanyang ginawa, na konsensya siya. Siya mismo umakyat sa kahoy, nagbigti, hinigta ng ulo, nagpakamatay. Dahil grabing nagawa niyang kasalanan. He betrayed his God, his Lord and Savior. Delikado po pag pagtraidor tayo sa Diyos at sa gawain ng Panginoon. Lalo sa ating kapwa. You must to be honest. May kinitaan ka maliit, malaki, kunan mo agad ng yung tithes and offering. What is money? If you thrown down to hell. What is money? Kung magilty ka, baka magbigti ka at mag-suicide, sayang. Kung magtapat ka sa Diyos, pangako ng Panginoon, buksan niya ang tambuanan sa langit. Ibubuo sa iyo ang grabing pagpapala na walang sapat na silid na pagkalalagyan. Bakit nakawan mo pang Panginoon? Bakit swindling mo pa, swindle mo pang Panginoon? Maging tapat ka na lang upang ikaw ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya mamaya tandaan po natin. The wine of the grapes reminds us of Jesus' blood that He shed for us in the cross. May awa sa krus sa Kalbaryo para sa atin. Jesus loves us so much that He gave His body and the blood for us so we could be forgiven when we sin. When we take the Holy Supper, the Lord's Supper, the communion, it is important to remember Jesus' sacrifice for us. Everybody say, praise the Lord. Tamo? Ang ubas daw ay nagre-remind sa atin sa dugo ng ating Panginoon Kristo na tumulo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin, grabe. Binigay niyang banyang buong katawan at dugo para sa atin.
na kung tayo magkakasala, tayo po'y patawarin niya. At kung tayo mag-take ng Holy Supper Communion, ito ba importante para sa isipan natin na ating maalaala palagi ang sakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sa early church, mga minamahal, yung mga apostoles, araw-araw sila nagpipilusip. Sa bawat bahay, nagpipilusip sila. At silang pagpilusip, anong ginagawa na? They breaking bread every day in every house. Nagbi-breaking bread sila. Araw-araw sila nagpilusip. Araw-araw sila nag-Holy Supper dahil ayaw nila mawala sa isipan nila yung sakripisyo kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Basahin natin Acts chapter 2, verse 42 up to 46. The Bible uses the expression breaking bread in different ways. First, in Acts chapter 2, verse 42 up to 46, describe the early church breaking bread as a part of their fellowship. Araw-araw sila, part of fellowship nila yon. Pag-ibasa, brad. Hallelujah, praise the Lord. Buhat Kapitulo 2, Versículo 44 hangtod sa 46. Hallelujah, praise the Lord. Og nag-ipon ang tanang nagpano, ilang kipanag-usahan ang pag-abit sa tanang mga butang. 45. O gipamalaya nila ang ilang mga katagayunan o mga kabtangan o ang bahalin ilang gipahinbahin sa tanan. Sumala sa kinahanglanon ni bisan kinsa sa 46. O sa adlaw sila na nagpadayon sa paghiusa dito sa templo o sa pagpikas-pikas at tinapay sa ilang kabalayan o sa pagpangaon nga dunigan sa kasadya o kayanos sa kasing-kasing. Amen. 47. Arayon sa versikulo 47, hallelujah, praise the Lord. O nanagdaig sa Diyos o himutan sa tarang tao o sa matag-adaw, ginugang kanila sa Ginoo ang mga ginalawas. Amen. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Anong sabi ito in the early church? Ha? Ang tawag na sa Holy Supper sa early church is breaking bread in house to house. The part of their fellowship. Ano din ito sabi? Acts chapter 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Nagpatuloy sila sa palagi sa apostles' doctrine and fellowship and breaking bread and in prayer. And the prayer came upon every soul and many wonders and signs were done by the apostles. Pagbala tayo, nagpatuloy tayo sa apostles' doctrine, sa panalangin at pag-Holy Supper, mga minal, makita po natin yung kapangyarihan ng Diyos. At karoon ng takot ang mga kaluluwa, ang mga tao, and many wonders and signs were done by the apostles. Maraming hibala na ginawa ng Diyos sa kanilang mga kamay. 44, and all that believed were together and had all things common. Ang lahat na niniwala sa ginagawa ng mga apostoles ay sila lahat may mga bagay, may mga pag-aari. You know? At ang lahat ng mga nagsimpalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. 45, and sold their possession and goods and parted them to all men, as every man had need. And they continuing daily in one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness in heart, praising God and having favor with all the people, and the Lord added the church daily that they should be saved. Palakpakan po natin ating Panginoon. Mga minamahal, kasama sa ilang pagpilusip at pag-Holy Supper, ang lahat na may mga ari-arian, nagdadala sila para sa kalahatan. Ang iba, bininta ang ilang mga ari-arian, mga kabtangan, mga bagay, at mga lupa, mga dinala nila sa paanan ng mga apostoles. Hallelujah. At ito po'y giapod-apod nila sa bawat pangailangan ng iglesia.
At pinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at pinagmamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. Kaya kasama po sa fellowship, pagsamba, ang pag-ulisaper, kasama po ang kanilang mga pledges, special offering, pagbibigay para mapunuan ang bawat pangailangan ng iglesia. Noon lahat ng pangailangan nila natagpo. Bakit? Hindi sila nagkukrusada katulad natin. Amen. Walang ginagastusan na kurodo. Wala. Sa araw-araw sila nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan sa puso. Tuwang-tuwa sila na nagpikas-pikas ng tinapay, sama-sama sa templo, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? May kasiyahan sila, may katuwaan sila, at ang lahat ng mga ari-arian pinagbibinta nila, pinaghati-hati nila sa bawat isa ng mga pangailangan. Dahil bakit isa-isa sila? Kay noon, wala pa man silang simbahan na ginagasyon katulad sa ating panahon. We are now in the modern time. Nag-uupa tayo ng lupa, nagbabay tayo ng kuryente, nagbabay tayo ng tubig, may mga sasakyan tayo magamit sa mga gawain, may mga kurudo, may mga pangailangan ng mga manggagawa, napakaraming gastusan. Kaya mga hinamahal, nahuhingi tayo ng pledges, special offering. Yun mong ibig sabihin sa panahon in the early church, nga ang lahat ng mga arian, pinagbibintan nila, pinaghati nila para sa kalahatan at lahat madistributan sila ng bawat pangailangan. Dito rin sa atin sa iglesia, ang lahat ng pangailangan ng iglesia, mga problema, mga provision, gastusan, bayaran, mapunuan lahat at tayo nagpupuri sama-sama nga may katuwaan, kasiyahan sa puso na walang pag-iimbot, walang pagpakunwari, walang masamang loob. Lahat tayo tuwang-tuwa nagpupuri sa Panginoon. Laba sa mga ron, pagkaisa natin pag-alaala ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Everybody say, praise the Lord. Breaking bread in house to house. Sa ating ginagawa, sabi ng Biblia, sila po'y patuloy nagpupuri sa Diyos na nagtatamo ng paglingap ng buong bayan. Natuwa ang mga tao at tinadagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong mga lililigtas ng Diyos. Ang Diyos magdala ng maraming kaluluwa sa krusada, sa mga gawain. Pag nakita ng Diyos, isa lang po yung puso natin. Hallelujah, matutuwa yung mga tao sa ginagawa natin. Kahapon daw, nagkabit na sila ng streamers. May lumapit na tao nga may glitter. Nabasa niya. Sabi niya, gagaling ba ako dyan? Brad, sabi niya, wala imposible. Pag lumapit ka, Noy, pagalingin ka ng ating mahal na Panginoon. Nakikita nila. Kaya doon kami nung Sabado, lapitan. Nakausap ko na yung asawa ng kapitan, business nila. Morder ako ng 300 ka bangko, biniyaran ko ng 6,000 pesos. Tapos hiningnan namin yung caretaker ng barangay. Pag-pray natin, nakausapin ng wife yung kapitan kaya sa taas. Sa second floor, malaki. Magkasya doon mga 50 ka mga tao. Tapos may CR sa baba, sa ubos. Din basta ipagamit nila, mamilahan sa harapan, may CR naman, walang problema. So loobin ng Panginoon, maplastar natin yon. Hallelujah. Bukas, mag-sounding na tayo. Kaya ang Panginoon po ang nagpaplastar ng gawain niya, hindi tayo, mga minamahal. Pinaplano lang po natin, pero ang Panginoon ang nag-final sa iyang desisyon. Palasunod-sunod lang tayo sa Diyos upang ang Panginoon matuwa sa atin, pagpalain niya tayo, bagamat mahirap. Nakita ng Diyos yung ating pagkakaisa. Serving the Lord with singleness of heart. Nakita ng Panginoon nga isa lang po yung ating puso. Nagkaisa tayo. Sabi niya, magdaragdag siya ng maraming kaluluwa. Ang inyong binibigay ng mga pledges, special offering, maapod-apod natin. Madivide-divide natin sa pangailangan ng iglesia. Kayo hindi pa nakapagbigay ng pledges, special offering, I hope the Lord will touch you right now. Pinagpala ka mo ng Diyos. Kunan nyo na yung nakatago nyo sa bangko. Withdrawhan nyo na para ibigay sa gawain ng Diyos. Dahil 4 na araw na mga sounding, malaking gastos na kurudot, mga breaking. 2 sasakyan na itong gagamitin.
Mga minamahal, from Cagayan de Oro to Balingasag, we travel 1 hour and 25 o 30 minutes. Kung hindi matraffic, 1 hour and 10 minutes. Matraffic kasi kaya nabuti ng 1 hour and 30 minutes. Mga minamahal, hindi yan malayo. Mas malayo yung bukid nun. Malayo yung tandag babot ka natin, mga minamahal. Dahil para sa kaligtasan ng mga tao, yung ginagawa po natin, mga minamahal. Awitan natin, Diyos, sa mga oras na to, mga minamahal. Hallelujah. Ating Holy Supper, hallelujah, sa pag-alaala, sa katawan ng Panginoon. Hallelujah, durog. Yan tugo nga magpatawad, maglinis sa atin. Sa nagabi. Hallelujah. Habang umaawit tayo, alalahanin natin ang pagpamahal ng Diyos sa atin. Jesus loves us so much. That's why He gave His life and body in the cross. Upang mapatawad tayo. Kilalahanin natin ang iyang katawan. Manadoro. Upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya, inibig niya tayo. Singgit, hallelujah. Landas na bayo kamot ay laang sa Kalbaryo. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Lord. Sa landas ng pagdurusa doon sa Jerusalem, mga tao'y nagtungo at naghintay, at napagmasdan nila si Kristo'y hinatulan. At sa ulo may korona ng tinig, at sa bawat hakbang niya, hallelujah, paghahamang mundo'y narinig. Alalahanin yung kamatayan sa Ginoo. Sa pagdurusa at namatay siya upang tayo matubos. Langit ay nilisan niya dahil inibig niya tayo. Sa landas na pagdurusa ay lahat, hallelujah, hallelujah, sa Kalbaryo. Tugon niya'y tumigis upang tayo lumibig. Sa krus ay naganap ang kanyang pasakit. O sa landas na pagdurusa na tinahagin. Tayo ka malapay ng purin ka, Lord. Manay siya upang tayo'y matubos. Bigyan niyo po siya. Tayo nilisan niya. Sa landas na pagdurusa ay lasinggit mo sa Kalbaryo. Sa landas na pagdurusa doon sa Jerusalem, mga tao'y nagtutuwa, naghintay, napagmasdan nila si Kristo. Hallelujah! Namatay siya, namatay
sa ulo May corona nagtinig sa bawat pag-abag sa mundo. Hallelujah! Usalatas na magdurusa na tinag ni Jesus. Namatay siya upang tayo'y magtubos. Langit ay nilisan niya na hindi, hallelujah, sikit, hallelujah, ulit ka malabay na magdurusa ay lahat sa Kalbaryo. Dugo niya ay tumigis upang tayo'y luminis. Naganap sa sakit. Usala, dastan, magdurusa na dinay ni Jesus. Namatay siya, upang tayo Ilisan niya sa lakas na magdurusa. sa Kalbaryo. Murid ka, murid ka, ligat ka. Sikit na lang. Ligat ng Diyos sa amin naman. Hallelujah. Grabing pagigugma sa Ginoo kanato. Kaya yang lawas at tugo para kanato. Nga dapat ilhon nato siya. Kay siyang lawas siyang nagdusa sa Krus Kalbaryo. Dugo niya nga nagpasaylo kanato. Kinsa kita di man tagarapat dapat. Apan gimahal kita sa atong Ginoo. Gipananginan na kita. Giayo na kita. Banggitin mo sa bibig mo ang pagpasalamat. Pagpasalamat dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Binigay niya ang kanyang buhay, katawan na bayubay, nasira, nadurog, umawas ang dugo nga magpasaylo ka nato, maglinis. Bigyan natin ng halaga, kilalahanin natin ang mga oras sa sandaling ito na iniwan ng Diyos. Alalahanin po natin ang kanyang paghirap sa cross ng Kalbaryo. Please do it in remembrance of me, saith the Lord. Take it, His body, and drink it, His blood. Hallelujah. Hallelujah. Upang mabuhay tayo, upang lalakas tayo sa paglilingkod sa Kanya. Hindi natin kilalahanin itong dahilan kung bakit tayo manghihina. Ang iba sa atin nagkaroon ng karamdaman at iba sa atin natutulog at nawalay, nag-backslide na sa Panginoon. Hindi natin kinikilala ang katawan ng Panginoon.
nga siyang naghirap sa krus ng Kalbaryo dahil sa atin. Sikapin mo manamang presensya. Pangmalinis siyang puso natin. Pamadaman natin ang balaan ng Espiritu. Hallelujah. Sa atin binasa kanina, sulit aman examine himself. Eksaminon tang ating kaugalingon sarili upang tayo maging karapat dapat sa katawan at dugo sa ating mahal na Panginoon. Hawakan mong tinapay. Kinilahanin mo itong tinapay. Itong katawan ng ating Panginoon. This bread is a symbol of His broken body. Nagpasalamat na siya. Iyagipikas-pikas ang tinapay og miingon. Muliking lawas nga nadurog tungod kaninyo. Inyo kining kanon sa paghinumdum kanako. Kanon nato ang pan sa paghinumdum sa iyang lawas. Hallelujah. Gunita nato ang ubas. Simbolo siyang dugo nga maglimpyo at magpasaylo sa atong mga sala. Hallelujah. Saman sa paniyapon, iyagi ko ang kupat miingon, kining bag-ong nga testamento sa akong dugo. Buhaton yun sa kanunay. Sa pag-inom ni ini at pag-inom imno nato. Hallelujah! Sing it, hallelujah! Sing it. Salamat, Lord. Hinapala mo kami na kinilala ka namin, nasabtan namin ang galagahan ng iyong lawas at dugo. Salamat, Lord. Nagigaysa kami sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat sa pag-ibig habag mo sa amin, pagbabatawan mo sa amin, Lord, pag-revive mo sa amin, paglinis mo sa amin, mahal na Panginoon, upang kami gamitin mo. Ligtasan ng mga tao. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka! Kulang pa ang buhay namin. Hindi ba sapat ang aming sakripisyo, Lord? Ikatandi compare sa mong paghirap sa Krus Kalbaryo. Katawan mo na bayubay. Katawan mo na durog, Lord. Salamat sa dakilang kalagawasan mo sa amin. Mga minamahal, habang naramdaman niyo pa yung matamis niya presensya, manalangin tayo. Ano man ang ating mga problema, ano man ang ating naramdaman na kalungkutan, pawiin ng Diyos yan, palitan ng kagalakan. Ibigay natin ating puso sa Panginoon. Ibigay natin ang ating buong katawan sa Panginoon. Hallelujah. We give it all to Jesus. Kasama po sa ating fellowship, sa ating Lord's Supper, ang pagbibigay ng ating pinansyal sa tulad ng early church. Sama-sama silang alang mga ari-arian, mga kamtangan, sila po'y nagbigay sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos sa mabanal sa matamis mo pangalan, mala Panginoon. Dalangin yung propeta, mala pastor, Lord, naintindihan namin yung mga salita mo.
Nga tunay kang totoong Diyos, sinaglituturo sa amin. Pinagpala mo kami, mala Panginoon, hallelujah. Tinuruan mo kami sumunod sa iyong kalooban. Magkaisa kami sa iyong katawan at dugo, mala Panginoon. Sa aming paglilingkod, pagpupuri, pagsamba sa iyo, kasama ang aming mga pinansyal nga pagpapala. Ipagkaloob namin para sa iyong gawain sa kaligtasan ng mga tao at maabot ang bawat pangailangan ng iglesia, lalo na sa daring krusada. Mga pangailangan sa church, pagkaisain mo kami, buklurin mo kami ng pag-ibig. Panginoon, yung kapangyarihan sa ulat na lang inyong propeta, mga pastor, sa pangalan ni Jesus, singgit hallelujah. Singgit hallelujah. Itaas yung isang kamay, ipatong isang kamay sa iyong ulo, ating rebukin sa pangalan ni Jesus. Upo na kilin niyo sa babang kapangyarihan mo, sa aming kalingitan, pagpalain mo kami lahat. Sa oras na ito, I bind the prop darkness, sound ng mga pastor. Be healed, and the problem was imprimis cast out in the might of be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, not our problem. Jesus, bless the children, financially, peace, spiritual, God bless, Lord. Remove the vice and poverty in their life, Lord. Heal, sick, witness, Lord. Papalain mo tayo kami sa madali sila bagay. In Jesus' name, amen. Amen pa sa Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Tumayo tayo, mami na mahal. Taas yung kamay. Lumukso tayo ng 3 beses. Malakas. Halabas, Lord! Halabas, Lord! Halabas sa Lord. Amen. So, mami na mahal, kuha tayo ng special offering para magkaredy na po yung ating mga singers, ating mga opening cloth. Dito, habang nag-ready sa pulpito, tayo mag-announce. Mami na mahal, Tuesday na po ang ating midweek service. Ayaw kalimti po. Karon na Martes ang atong midweek service. Dili na Miyerkules ha, Martes. Karon Martes na po ang ating midweek service. O Huwebes na po ang atong overnight prayer. Amen. So, Huwebes po ang atong overnight prayer. Ang ating midweek service is Martes na po. Maminamahal, kaya pagka Huwebes ng overnight, sayo tayo mahuman, siguro mga tapos mga 2:30 para magapagpahulay ng maayos. Kay first crusade natin, first day crusade is Friday man. So, maminamahal, Friday. So, 2:00 man sa hapon, so musayo dito yung mga iba. Mga minamahal, yung mga kapatiran, may mga sasakyan ka mo, mag-drop by muna ka mo sa pastoral para kung may bang may makasakay ng kaigsunan. Pero yung maka-afford mamliti, from CDO to Balingasag, mamlitin lang ka mo. Amen. Kaya mga service ng church, ay prioritize natin yung mga crusaders. Mga pines, adults, singles, yung mga mimers. No? Amen ba? So, yung iba makasingit-singit, pero singit lang. Amen. Kung makasingit ka mo, pwede sa atop siguro o sa ilalim ng tapaludo, pwede din yun. Pero yung makalingkod talaga, yung mga crusaders. Amen. Ayaw pagmahay. Kay bilong man ta sa lawas ni Kristo kasama sakripisyo. Amen ba? So para makomplito, Biyernes dito ka mo, magsimba. Sabado dito ta, Domingo diri, grabe, walay pahulay. Oy. Kay bakit? Sa Biblia, early church, araw-araw sila nagasimba o nagahuli sapir. Araw-araw sila nagbibigay. Sa Bible ang ating pattern breaking bread in house to house daily. At all things common. Minahati-hati lahat nila. Amen ba? So, nasa Bible po. Apostolic, they are continuing in apostles' doctrine. And breaking bread in house to house and in prayer. Yan po mga namal. Kaya dito po, hindi matapos-tapos, no? Lobby ng Panginoon, dito po, yung mga crusader, after ng overnight, Thursday, pahulay lang gamay, biyahin na po tayo dito. So, kamong kaigsunan, so, maapas mo dito, ang gusto mo simba, may mga salakyan, no? Yung mga tigulang siguro, mga medyo lisod-lisod, pwede na ito isakay sila. Pero advice ko sa mga kaigsunan nga medyo gulang-gulang na, maglisod na ka mo palayo-layo biyahe, baka maglisod ka mo sa kusada, kaya dugay mo human, dili na lang ka mo sa Domingo. Pero kung kaya nyo, may mga salakyan kita, ipangsakay nyo, okay lang.
So muangyo kami ninyo kay kulang ang sasakyan. Kinsa may mga elf sa inyo. Kay sunan nga may mga elf, may mga bunggo nga pwede nyo ipahulam sa church. Kasi yung buong sound system dito dalhin mga webcast, so kailangan isang elf ang masakyan. Kasi yung bunggo medyo nag-overheat pag sobra. Ipahulam nyo po sa church kung may mga elf ka mo, may mga bunggo da extra nga jeep dahil para hindi takulangon. Para yung isang sakyanan nga dako, isang sakayan lang sa mga sound system, instrumento, mga webcast tanan para ma-secure nato. Kaya hindi lang po, kung may mga sasakyan kayo, isulti nyo lang po sa ako munya para ato lang guruduhan. No, yung mga sasakyan nyo, gusto yung paggamit sa sounding team, pero actually, dalawang USB lang yung sounding natin. So, dalawang sasakyan lang. Yung isa dito nga multicab natin, so may isa pa. Yung dalawa lang. Para dako ang balingasag eh. Kailangan duwa kasakyanan ang gamiton sounding. Monday po, mag-sounding na po tayo dito. So kung gusto nyo po magkuyog sa sounding, mahimo ka mong sounding team group. Maminal, malaking panalangin yan. Magamit ka mo ng ating Panginoon. Amen ba? Para panahon na tayo, gamiton kita ng ating Panginoon. So, to all crusaders, pioneers, adult singles, please, magdala po tayong ng mga balunan para sa share, sa mga pagkaon. Then, magdala ka mo ng inyong mga biddings, nga hankiri lang po. Alam niyo naman ng biddings, banig, o busketiro, o habol. Tapos, may general practice, May 1, finest choir. Call time, 3 p.m., choral and mimers is 1 p.m. So, first day, crusade, Friday, uniform is blue uniform. Second day, yung pang Wednesday nga uniform, white o blue. So, first day, blue uniform lahat. Amen ba? Nadungog nyo? So, please lang priority makasakay sa ato mga sakyanan sa pasola ay mga crusaders lang po, pioneer, single, adults, dahil hindi na po tayo magkasya, mag-igo. So may mga sakyan ka mo ipagamit nyo po dito. Kuruduhan natin. Amen ba? Amen. So yung mga pledges po, kailangan po natin. Mga minimal, salamat may 2 sakong bigas yan, pero kulang pa yan. Dapat ang kailangan natin bigas, mga 5 sako. Mga fasting, pag-uman ng fasting, grabe lami kaon. Amen. Kung gusto niyo po, magdala ng mga puto, tinapay, pang-breaking, Diyos, maminamal. Kung mag-contribute ka mo, kay unang sudana mo paliton sa gabi, isda lang, bangus, o mga soup. Kaduwang adlaw, manok. Nag-order naman kami sa Gaisano ng manok. Pero kung magbatag pa ka mo, praise the Lord! Wala may naningog. Saan man yung mag-Gaisano? Sa Biblia magbigay tayo, mapud-apudan ang pangailangan sa iglesia. Ang sa adult square nga uniform, may blue daw yung isuot nga uniform, may 2 kadlaw, puro blue. Puro blue ba? Blue. Adult square. Oo. Okay? Para maisinabtanay tayo. Sunod. Kukuha na tayo ng labo pering. Wala naman. Awit na tayo. Dakilang Diyos sa maraming salamat sa mga kaigsunan. Hindi nagsasawa sa pagbibigay ng ilang mga love, offering, mga pledges para sa kusada. Tanan, Lord, balangin sila. Dahil pangako mo yan, mapudapuran pa ilan sa iglesia at ibuhos mong pagpapala sa kanila. So dalangin mo na, Pastor, sa pangalan ni Jesus. Amen. Aking naman, nais ko mag-alay sa'yo. Sa aking puso, hanggang
Servisyo, tamilabid mga kura. So, kalbis po, mga minamahal, salamat sa inyong pag-unawa. No? We love you po sa aming announcement. Mamaya, mga palihas po kamo, mga blingkura ng tabangan nato, mga minamahal. Kung may mga pangutana mo sa among, may problema, huwag kong maula magduol. We are open for your to serve you sa inyong mga problema at sa mga pangutana. Tumayo tayo lahat, mga minamahal. Tayo pa. Ayaw kalimti o, mas malimot mo ba? Tuesday na po, Martes ng atong midweek service, Martes. Og Wibes ang ating overnight prayer. Og ugma, mag-start na po ang ating sounding po. Ang gusto mo kuyog, kung pwede masayo lang ka mo diri kay malayo po yun. Dapat mga 6 o'clock, wala city, mugikan na diri. Kasi mabiyahe ka pa ng 1 hour, mahigit, matraffic. So tama, makaabot ito mga 8 o 9, makapag-start ng sounding. God bless po. Mga beloved, Brother Roger Hanyo, pagilang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved audience sa Radio Binyas. Hallelujah. Pagpala at magkaparihang Diyos sa langit sa matamis na pangalan mong Jesus. Ang naglangin, wal pastor, wal Estrada Almina. Mahal na Panginoon, totoo ka, buhay ka ni Diyos. Kamang sinasamba, pinupuri, mahal na Panginoon. Salamat, Lord, sa kalakasan, kalusugan, binigay mo, mahal na Panginoon. Na patuloy kang sinasamba, patuloy kang pinupuri, patuloy kang pasalamatan, mahal na Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa kalakasan, mahal na Panginoon. Sa pag-umpisa, mahal na Panginoon, sa IMC, Joyful Song, Sulim Song, mahal na Panginoon. Namangdama namin, Lord, ang iyong manalabatamis na presensya, mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat, Misal pa. Hallelujah. Hallelujah. Sa Bible study, Lord, pinagpala mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord. Misal pa sa mga buhay at buhay na patutuo ng mga kapatiran, mahal na Panginoon. Dalisay ng mga patutuo, mahal na Panginoon. Salamat, Lord. Salamat. Misal pa, hallelujah, sa awitin mga beloved choirs, mahal na Panginoon, hallelujah. I-revive mo kami, mahal na Panginoon. Kumilos ka sa magkalagitnaan na magdama namin, Lord. Na ikaw, totoo ka, buhay ka, mahal na Panginoon. Salamat, Lord. Saan pa sa pagbibigay, mahal na Panginoon, tinuruan mo kami, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Lord. Salamat. Saan pa lalo na sa hallelujah, sa mga buhay at banal na mga salita na lang, beloved preacher na mga Panginoon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tinuturuan mo kami, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa pangaral, hallelujah. Sa kamatayan ng mahal na Diyos. Mahal na Panginoon Jesus, mahal na Panginoon, para sa aming kaligtasan, mahal na Panginoon. Hallelujah, salamat, Lord. Salamat sa lahat. Lahat ng mga pagpapalang pisikal na binigay. Hallelujah. Pisikal, hallelujah. Lalo na spiritual hanggang sa mga oras na ito. Patuloy kang sinasamba. Patuloy ka namang pinupuri. Mahal na Panginoon. Saan pa sa teriyang pagbulang karoon ng Panginoon. Dalun mo kami sa mga panimalay. Mahal na Panginoon. Iway mo kami sa lahat ng kapamakan. Mahal na Panginoon. Hallelujah. At ibalik mo kami sa ibang panambahan sa midweek service. Mahal na Panginoon. Dala ng lahat magpapalang pisikal. Material, pinansyal, lalo na spiritual na pagpapala, mahal na Panginoon, na patuloy kang purihin, patuloy kang pasalamatan, mahal na Panginoon. Sa munang dalangin ng mga pastor, ang lahat ng pasalamat, pagdadakila at tanging sa iyo lamang, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, yung announcement natin, pakita lang yun lang schedule, service natin diyan. Sa may monitor natin. Yan pong schedule natin. Midweek service po, April 30, Martes po yun. Overnight, May 2, Thursday po, Thursday, no? Ang crusade natin, may trial po Friday, 2 p.m., Saturday, 11 a.m. sa kusada natin yan. Lingkuranan, paliwag lang, kamada, dalawang gusto nga, tabang-tabang kita. Mga preachers, tabang kulihas diri. Yes, I love with the love of the Lord.